At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po si full summary para kay chapter 1183 at pati na rin yung mga raw panels para nga rito. At so ayan, ay tignan na nga natin to at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula kay Imo-sama dahil kinakausap niya dyan si Ragnir at sabi niya nga dyan na diba sobrang tagal ng panahon ang haba na ng panahon na lumipas at ayun si Ragnir naghihintay lang daw yan ng someone para maghiganti rito kay Imo-sama. Pero yun maya ay nagsalita na ito si Prince Loki. Sabi niya nga dyan na wag nang maingay. Ito si Imo-sama, dami niyang sinasabi. Pero sa loob-loob nga nito ni Prince Loki na ngayon lang siya nakakita ng ganito, yung sobrang kunat kasi nga parang di tinatablan eh. Ito si Imo-sama nang ginagawang pag-atake nito ni Prince Loki. But then ito nga nagsalita ulit. Ito si Imu, sabi niya nga dyan habang nakatingin kay Prince Loki na si Luffy, itong Ragnir, pati na ito si Prince Loki mismo, since na hindi raw sila magiging soldier ni Imo-sama, kaya naman dito sa oras na nga na to, papatayin niya na, tatapusin niya na. Ito sila Prince Loki nga dyan. Katulad sa nangyari nga raw kay Dozan. At din pagkatapos nga niya na ito nga dito na nag-clash ulit. Ito si Prince Loki at saka nga itong si Imu. At din pagkatapos nga niya habang naglalaban itong dalawa, ay biglang talo naman dito yan sa may village na dahil ayun nga, grinab na ni Zaza yung mga bata. So yun, yung mga magulang dito, yung mga higante, mga nagsitayuan na, sabi nga nila, hindi nila hayaan na kunin lang basta-basta nito ni Zaza yung mga bata. So yun si Chopper, inaawat itong mga higante kasi nga sabi ni Chopper dyan, kapag lumaban sila, magbubukasan yung mga sugat nila hindi pa sila magaling eh. Pero yun nga sabi dito nila replay na wala silang pakialam, okay lang sa kanila kahit mamatay sila, wag lang makuha yung mga anak nila. Pero yun nga, bilang salita na ito si Killingham, sabi niya nga dyan, 7 bata lang, sige okay na yan, sabi niya ganyan. At ito nga, ay umalis na nga raw sila rito. Pero ito habang nagkakagulo na nga dito sa side ng mga higante natin, ay ito makikita si Sanji approaching na doon banda kala Zaza. At din ito nga habang nagkakagulo dito kala replay, ay biglang talo naman dito yan kay Gunko dahil ito nga nandyan pa rin pala siya, hindi siya nakalaya dyan nga sa ice cube na kinulong sa kanya ni Ragnir, so hindi umubra yung atake ni Imo dyan. But then ito nga habang nakakulong dyan itong si Gunko sa may yelo, ay talo naman dito yan banda kay Usopp at saka nga kay Brook. So dito tinatanong nga nila Usopp at si Brook kung kilala daw ba ni Brook yung babae na yun si Gunko, kasi nagulat daw ito sila Usopp kasi bigla-bigla lang daw ikinalaban ni Brook yung babae. Ayun sa nakikita nga raw nito ni Usopp, sa tingin niya talaga may something between kay Gunko sa nga dito kay Brook. Tapos yun, kaya tumulong na lang siya. So kaya nga ito sabi nga nila namin dyan, kalaban ba yan, kaaway ba ni Brook yung babae na nga na yun? At so ito, sagot si Brook, sabi niya nga dyan na hindi niya enemy, hindi niya kalaban yung babae na yun kasi parang kilala niya raw yung babae, sabi niyang ganyan. Pero ito nga, naguguluhan daw dyan itong si Brook kasi sabi niya, kung siya yung kakilala niyang babae, dapat 77 years old na siya. Pero yun nga, ito si Gunko, batang-bata pa, dalaga pa yung itsura niya. So kaya nga ito, medyo nagulat na si Nami, sabi niya nga dyan, ay ibig sabihin, hindi nga talaga yan yung kakilala mo, sabi niya ganyan, kasi after all, Celestial Dragon daw yung babae. So baka nga kamukha lang daw yan nung kakilala ni Brook. So ito ngayon, sabi ni Brook, yung kakilala niya na yun, prinsesa nila dati yun, dun sa kanilang kingdom, sa kanilang homeland. Pero ang nangyari, umalis daw yung kanilang prinsesa at pumunta sa may Marijoa sa Holy Land. At pagkatapos noon, hindi na nila nakita yung prinsesa nila. Pero yun nga, biglang nagsalita etong si Usopp, sabi niya nga dyan, pero ganun pa man rin, di mawawala yung katotohanan na inatake niya itong bansa ng Elbaf. Pero yun nga, ay eto salita si Brook, sabi niya nga dyan, pero kasi yung nagkalag sa kanila dito nga yung sa mga arrows na to, si Gunko, sabi niya ngayon yung babae. So kaya nga naguguluhan daw dito etong si Brook, ay sabi niya nga dyan, bakit niya daw ginawa yung bagay na yun, at saka isa pa, bakit daw siya kilala nito? So ito matindi nga si Gunko kasi skeleton itong si Brook, pero nakilala niya pa rin na itong si Brook, yan nga yung Brook na kakilala niya. So ito sabi nga rito ni Brook, naguguluhan siya kasi parang paiba-iba ng personality yung babae. Kahit ito yung naging demon na, ito yung babae, yung nag-take siya ng kanyang demon form, ay parang nag-iba yung personality niya. So parang nakikita raw dito ni Brook, parang 3 personality sa isang katawan. So yung initial na persona, so parang yun daw yung nakakilala sa kanya. Tapos yung pangalawa, yun yung tumulong sa kanila dito, yung kumalag sa pagkakagapo sa kanila. Tapos yung pangatlo ay eto na nga, yung kanyang demon form. Pero ito nga, habang naguguluhan dyan si Brook, ay bilang nagsalita si Jinbei, sabi niya nga dyan, na pasensya na, pero kailangan mag-decide kaagad nito ni Brook kung ano yung gagawin nila, kung i-spare ba nila itong buhay ni Gunko o papatayin nila yan. At then pagkatapos nga niyan, ay dito na nga ngayon nagkaroon ng flashback patungkol sa homeland nito ni Brook. So yun, so medyo magulo pa yung litrato rito kasi Europa lang naman to guys. But anyways, ay eto na nga, yung kingdom na Esperia, at eto ay binabati-bati ni Brook etong mga tao
tao dyan, itong buong kingdom nila habang kumakanta siya. So ito, so para itsurang Nika. Ito yung itsura nga raw ni Brook dito. But anyways, ayan, masaya lang dito itong si Brook. At dito sa kingdom na to ay makikita na kasama niya na itong si Gunko. So yun, so bata pa itong si Gunko. At ito yung nakita natin silhouette dati sa mga nauna-una pang mga chapter. At so dito ay si Gunko, 7 years old pa nga lang siya dyan. Tapos ito si Brook dyan, 20 years old siya. At itong si Gunko, siya nga yung prinsesa dyan. At ito makikita magkasama itong si Gunko saka nga si Brook. At after nga niyan ay dito pinakita na nga rin itong tatay ni Brook. Ni Brook tuloy tatay ni Gunko. Gagulo-gulo na. Pero yun nga guys, ito na yung hari dyan sa kingdom nila. At ayun, yung pangalan ng hari na to ay si King Rowan. At ito nga ay pagkatapos ngang i-reveal dyan na talagang kilala, close talaga ni Brook itong si Gunko. At saka nga itong hari nga dito sa kanilang kingdom na Esperia ay maya-maya biglang dumating dito itong isa sa mga tauhan nga nung hari. At sabi niya nga dyan na may balita siya, yung gang na kung tawagin na cavalry ay susugod dun sa may opera. At ito nga, sabi ngayon nung hari, bakit? Anong pakay nila? Bakit nila gagawin yung bagay na yun? At ito nga, sabi ngayon ito ng lalaki, dahil ang pakay nila, kakapturin yung Reyna. So ibig sabihin yan nga yung asawa nito ni King Rowan. So kaya nga ito talaga nag-alala itong hari nga dito. At then maya ay ito na nga, biglang dumating na itong gang na cavalry at papunta na nga sila dun sa may opera. So yun, so grabe, di kita masyado, pero yun nga, parang pinapabagsak nga nila rito yung mga tao, wala silang pakialam. At yun, parang napakasalbahe na itsura nito ng parang leader na nga na to. At maya ay ito nga ngayon pinakita na dyan sa may opera house. Ayun, ito yung Reyna, si Candil, kung di ako nagkakamali ng tawag sa pronunciation sa pangalan niya. Nakikinig lang, nag-i-enjoy lang siya dito sa mga nagpe-perform nga rito. At then pagkatapos nga niyan ay ito nga biglang dating na itong gang na to dyan sa harapan mismo ng opera house. At ayun, nagsisigaw na nga sila rito. Sabi nga nila dyan na lumabas na dyan itong si Queen Candil, dahil pag di siya lumabas ay malinaw daw yung ipinag-uutos sa kanila ng kanilang bossing. Magpaputok sila rito kapag hindi lumabas ay ang si Queen Candil. At ito na nga raw yung araw para pagbayaran ni Queen Candil yung ginawa niyang panluloko sa kanilang boss. At yun ay pagkatapos nga niyan ay biglang talon dito kala Brook, dahil ito nga si King Rowan talagang nagpapanig siya. Sabi niya nga dyan kay Brook na gumawa ng paraan itong si Brook, tulungan niya si Queen Candil, pumunta siya ron at iligtas nga yung Reyna. At ito nga nagmamakaawa dyan itong si King Rowan, pati na itong si Gunko. So yun nga, sabi ni Gunko dito gumawa raw ng paraan itong si Brook. Pero yun, sabi nga ni Brook dito na wala naman dapat to alalahanin itong si King Rowan, kasi nga sobrang lakas daw talaga ng kanilang Reyna. At saka isa pa ay pinag-i-slice na raw ni Brook yung grupo na yun. So ito, talo na pala, pinabagsak na pala ni Brook itong mga to, siguro bago pa lang siya pumunta dyan kay King Rowan. So kaya ayan, kaya talagang wala nang dapat alalahanin pa si King Rowan. So kaya ngayon, ang selan dito ni Brook, kala mo wala lang itong ginawa niya rito sa grupo ng cavalry. At pagkatapos nga niyan ay ito nga ngayon, labas na sa may opera house itong si Queen Candil. At ayun, bagsak lahat nga dyan yung gang. So ito, masaya lang dyan itong si Queen Candil. So kala mo nating happy pero ito nga ay nireveal na rito na dito sa Kingdom Esperia meron talagang dalawang sikat dyan. At ang unang-una ay ito nga si Queen Candil, na dati siya pala yung former captain ng grupo na kung tawagin ay Royal Escort Corps. At ayun nga ngayon, currently ay siya na yung Reyna dyan. At yung pangalawang sikat nga rito ay ito na nga yung si Brook natin, na siya naman yung captain sa grupong tinatawag na Surprise Attack Unit. At ito nga sa panahon na to ay talagang mapayapa lang daw dito sa kanilang kingdom. At yun ay pagkatapos nga niyan. Isan. So hanggang dito lang itong si full summary natin at saka yung mga raw panels para kay chapter 1183. At so ayan ay na-reveal na rin sa wakas na itong si Gunko nga sa si Brook, talagang connected sila, related sila sa isa't isa. Pero yun nga ay kapag lumabas na yung si full chapter nito, yung maayos na, ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. At ayan, kung natripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So ayan, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.